Ika-20 Kabanata, Kasinungalingan tungkol sa ekonomiya at ang marka. Ang pinunong ito, ang Antikristo, ay babangon sa kapangyarihan sa panahon ng malaking kaguluhan na hindi pa nakikita ng mundo. Magugulo ang pandaigdigang ekonomiya. Milyon-milyong tao sa workforce at milyon-milyong consumer na nawawala ang gagawa niyan. Magkakaroon ng malawakang pagnanakaw sa mga bakanteng ari-arian at tindahan ngayon. Ang pagnanakaw ng pagkakakilanlan ay tataas sa mga bagong antas. Upang malutas ang maraming problemang sumasalot sa pandaigdigang ekonomiya, ang pinuno ay magpapatupad ng solusyon na kinasasangkutan ng isang bagong pandaigdigang pera at mahigpit na kontrol sa kung sino ang parehong maaaring bumili at magbenta ng mga kalakal gamit ang bagong pera. Nalaman mo na ang Antikristo ay magkakaroon ng awtoridad sa lahat ng tao sa planeta. Kinokontrol din niya kung sino ang maaaring bumili at magbenta gamit ang kanyang marka. Kita mo, pinipilit niya ang lahat na makakuha ng marka sa kanilang kanang kamay o noo. Ang markang ito ang nagbibigay daan sa isang tao na bumili o magbenta. Pareho sa mga kasulatang ito ay naglalarawan sa Antikristo na siyang halimaw. Ang awtoridad sa bawat tribo, tao, wika at bansa ay ibinigay sa kanya. Apokalipsis 13:7. Ang lahat, ang maliliit at ang malalaki, ang mayaman at ang dukha, at ang malaya at ang alipin, ay bigyan ng mga marka sa kanilang kanang kamay o sa kanilang mga noo. At na walang sino man ang makakabili o makakapagbenta, maliban kung mayroon siyang markang iyon, na siyang pangalan ng halimaw o bilang ng kanyang pangalan. Apokalipsis 13:16-17. Ang isang pandaigdigang pera ay hindi tahasang nakasaad. Gayunpaman, hinuhulaan ito mula sa kanyang mga aksyon. Upang makontrol kung sino ang maaaring bumili at magbenta, dapat niyang kontrolin ang sistema ng pananalapi. Ang pera ay nasa puso ng isang sistema ng pananalapi. Ang isang bagong pera at paraan upang bumili at magbenta ay ipapatupad sa ilang sandali pagkatapos na ang Antikristo ay makapangyarihan. Hindi ko inaasahan na ito ay isa pang bagong anyo ng papel o barya na pera. Hindi madaling kontrolin ang mga iyon o subaybayan ang mga taong gumagamit ng mga iyon. At ang mga kriminal ay naging mahusay sa pamemeke ng mga iyon. Hindi, kumbinsido ako na ito ay magiging isang digital na pera. Marahil ang ilan sa inyo ay narinig o nabasa ang tungkol sa teknolohiya ng blockchain. Ito ang teknolohiya sa pag-iingat ng record sa likod ng Bitcoin at iba pang cryptocurrencies. Ang mga bloke sa chain ay nag-iimbak ng digital na impormasyon tungkol sa mga transaksyon. Ang mga bloke ay nakalink sa isa't isa upang ang bawat bloke ay naglalaman ng isang cryptographic hash ng nakaraang bloke. Napakahirap nitong baguhin ang data kapag naganap ang isang transaksyon, habang ang mga sikat na cryptocurrencies ay gumamit ng isang desentralisadong peer-to-peer network ng mga computer upang magtala ng mga transaksyon. Ang pribadong sektor ng mga cryptocurrencies ay nasa pag-unlad at paparating na. Ang teknolohiyang ito ay nagbibigay daan para sa isang kontroladong digital na pera ng gobyerno na gagamitin ng Antikristo bilang kanyang pang-ekonomiyang sandata. Tingnan ang mga headline na ito at tingnan kung ano ang nangyayari ngayon. Ang Walmart ay naghahangad na magpatent ng paraan para sa paggamit ng digital cryptocurrency. Ang Mastercard ay bumubuo ng koponan para bumuo ng crypto, mga proyekto sa wallet. Ang audacious pitch ng Facebook para sa isang pandaigdigang cryptocurrency. Paano babaguhin ng Libra ng Facebook ang landscape ng cryptocurrency? Hindi magiging global reserve currency ang Bitcoin. Ngunit binubuksan nito ang kahon. Kamakailan lamang ay inanunsyo ng Facebook at Walmart na sila ay gumagawa ng mga cryptocurrencies. Sila ang dalawa
sa pinakamalaking kumpanya sa planeta. Ang Facebook ay mayroong 2.4 na bilyong aktibong gumagamit noong Hunyo 2019. Ang Walmart ay mayroong 265 milyong customer bawat linggo sa mga pandaigdigang tindahan nito. Ngayon, ilang iba pang mga negosyo at sa palagay mo ang kanilang mga empleyado at customer ay nagtatrabaho sa bawat araw? Sigurado ako na ang bilang ay nakakagulat. Kung ang dalawang kumpanyang ito ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa kung paano bumibili at nagbebenta ang mga tao sa buong mundo, hindi mahirap matanto kung gaano kadali para sa Antikristo na maglunsad ng isang digital na pera upang masubaybayan niya ang iyong bawat galaw. Wala na akong maisip na mas mabuting paraan para hingin ang pagsamba at katapatan ng mundo, na kung ano mismo ang hinahangad ng Antikristo. Alam kong ang mga solusyong ito ay mukhang hindi nakakapinsala sa ibabaw, ngunit ang mga ito ay anuman. Tandaan na ipinaliwanag ko sa isang naunang kabanata na may panahon sa ating nakaraan na ang lahat ng tao sa mundo ay nagsama-sama sa isang lungsod na may isang wika at isang ekonomiya at itinayo ang napakalaking tore ng Babel upang maabot ang langit. Ang mga tao ay sumalungat sa utos ng Diyos na humayo at magpakarami dahil nagpasya silang maabot nila ang langit at maging mga Diyos. Muli, may katulad na mangyayari. Ang makabagong tore ng Babel na ito ay magiging pagkakaisa sa ekonomiya at pananalapi. Sa pagkakataong ito, ang pandaigdigang paghihimagsik ay magiging sa anyo ng kusang pagsamba sa isang huwad na Diyos na may kontrol sa buong ekonomiya. Gagamitin ng pinuno ang pandaigdigang pera at ang mahigpit na kontrol dito bilang kanyang sandata ng pagsamba. Ang sinumang tumatangging gamitin ang currency at makuha ang kanyang marka ay hindi makakabili o makakapagbenta. Pinipigilan niya ang mga taong laban sa kanya na makilahok sa ekonomiya. Nakikita mo, ang isang pandaigdigang pinuno at isang pandaigdigang pera ay hindi kailanman gagana sa mga kamay ng mga makasalanan o ni Satanas. Sinabi sa atin ng kasulatan sa itaas na ang Antikristo ay mangangailangan sa sinumang lumahok sa ekonomiya na gumagamit ng pandaigdigang pera na tumanggap ng marka sa kanilang kamay o noo. Hindi ibinibigay sa atin ng Biblia ang mga detalye kung ano ang kasama sa markang iyon, ngunit malamang na ito ay isang bagay na high-tech tulad ng isang nakatanim na chip o barcode. Ipinapakita sa amin ng mga headline na ito na hindi kami masyadong malayo sa pagiging mainstream ng teknolohiyang ito. Inaasahan ni Elon Musk na maglagay ng computer chip sa iyong utak. Sino ang gusto ng isa? Maaaring palitan ng mga microchip implants sa balat ang cash. Gustong i-chip ni Elon Musk ang iyong utak? Tungkol ba sa kaginhawahan ang biohacking o pagbabago sa marka ng hayop? Kung bakit malamang makakakuha ka ng microchip implant balang araw? Tinatalakay ng ilang negosyo sa United Kingdom ang pagtatanim ng mga microchip sa kamay ng kanilang mga empleyado. Nakuha ko ang marka ng hayop at hawak nito ang aking Bitcoin. Libu-libong Swede ang naglalagay ng mga microchip sa ilalim ng kanilang balat. Maraming haka-haka tungkol sa markang ito dahil sa partikular na kasulatang ito. Sinasabi nito na ang marka ay ang bilang ng pangalan ng Antikristo, 666. Nagdala ito ng maraming tao sa landas ng paggamit ng gematria, Hebreo numerolohiya na nagtatalaga ng mga numero sa mga titik upang malaman kung sino ito. Mayroong lahat ng uri ng mga issue na lumitaw sa pamamaraang iyon. Saang wika mo ginagamit ang gematria? English? Malamang na hindi, dahil ang Biblia ay hindi orihinal na nakasulat sa Ingles, kaya baka Hebrew? Ngunit ang bagong tipan ay isinulat sa Griego.
At saka ano ang gagawin mo sa mga pangalang Ingles? Kailangan mo bang isalin ang mga ito sa ibang wika muna at pagkatapos ay ilapat ang geometriya? Hindi. Hindi tayo pinababa ng Diyos sa paghabol ng mga ligaw na gansa upang maunawaan ang kanyang katotohanan. Sinasabi ng kasulatan na nangangailangan ito ng karunungan upang maunawaan. Walang sino man ang makakabili o makakapagbenta maliban kung mayroon siyang markang iyon na siyang pangalan ng halimaw o bilang ng kanyang pangalan. Narito ang karunungan. Ang may pangunawa ay kalkulahin niya ang bilang ng hayop sapagkat ito ay bilang ng isang tao. Ang kanyang bilang ay 666. Apokalipsis 13:17-18. Kaya't kailangan nating maging matalino at maunawaan ang katotohanan. Gaya ng binanggit ni Skip Heitzig sa kanyang aklat na You Can Understand the Book of Revelation, maaari itong tumukoy sa tunay na tao. Nilikha ng Diyos si Adan sa ika-6 na araw at nagpahinga sa ika-7 araw. Itinakda ng Diyos ang 6 na araw para sa gawain ng tao at 7 araw para sa pahinga. Sinabi ng Diyos sa mga tao na magtrabaho ang lupain sa loob ng 6 na taon at pagkatapos ay hayaan itong magpahinga sa ika-7 taon. 6 ang bilang ng tao. Sinabi ni Skip na ang 6 na inulit ng 3 beses ay maaaring isang pagtatangka na bigyan ang tao ng isang banal na katayuan tulad ng Diyos dahil mayroong 3 miyembro sa Trinidad ng Diyos. Makatuwiran iyon dahil alam nating gusto ni Satanas na kopyahin at huwad ang ginawa ng Diyos. Gayunpaman, sinasabi rin sa atin ng Biblia na ang banal na Espiritu ng Diyos ay nagtuturo sa mga mananampalataya ng lahat ng bagay. Si Juan 14:26. Dahil hindi mabilang na mga tao ang nagtangkang unawain ito, maaaring kasing simple ng pagkaalam na ito ay ihahayag sa mga mananampalataya na nabubuhay sa panahong iyon. Tulad ng panahon ng 70 taon na inihayag kay Daniel sa tamang panahon, Daniel Siyam. Anuman ang marka, alamin na ito ay demonyo at tatatakan ang iyong walang hanggang kapalaran. Ang pagkuha ng marka ay nagpapatibay sa iyong katapatan sa pinuno ng mundo, ang Antikristo, at sa gayon ay si Satanas. Wala nang babalikan dito. Huwag sambahin ang pandaigdigang pinuno sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang marka. Kung gagawin mo, malinaw ng Diyos na ang iyong walang hanggang kapalaran ay impyerno, isang walang hanggang buhay ng pagdurusa kasama ang lahat ng nahulog na mga anghel. Sa mga talatang ito, ang halimaw ay tumutukoy sa Antikristo at ang kordero ay tumutukoy kay Jesus. Ang isa pang anghel, ang ikatlong, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kaniyang larawan at tumanggap ng tanda sa kaniyang noo o sa kaniyang kamay, ay iinom din siya ng alak ng puot ng Diyos na inihanda ng walang halong saro ng kanyang galit. Siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang usok ng kanilang pagdurusa ay tumataas magpakailanman. Wala silang kapahingahan, araw at gabi, ang mga sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Apokalipsis 14:9-11. Tumangging sambahin si Satanas at tumanggi na kunin ang kanyang marka. Sa halip, tatakan ang iyong sarili ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang kasulatang ito ay tumutukoy kay Jesus nang sabihin sa kanya na kayo ay sumampalataya. Sa kanya rin naman kayo nang marinig ninyo ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ng inyong kaligtasan, na sa kanya naman, nang kayo'y sumampalataya, ay tinatakan kayo ng ipinangakong Espiritu Santo, na siyang sangla ng ating mana, sa ikatutubos ng sariling Diyos, pag-aari sa papuri ng kanyang kaluwalhatian. Efeso 1:13-14.
Alam kong hindi magiging madali ang buhay para sa iyo sa pamamagitan ng pagpili na huwag gamitin ang bagong pandaigdigang pera at ang markang kaakibat nito. Alam din ito ng Diyos. Ang kanyang salita ay nagsasabi na siya ay magbibigay para sa iyo. Magtiwala at magtiwala na gagawin niya. Hanapin muna siya at siya na ang bahala sa iba. Si Jesus ang nagsasalita dito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Hindi rin para sa katawan mo kung ano ang isusuot mo. Hindi ba ang buhay ay higit kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Tingnan mo ang mga ibon sa himpapawid na hindi sila naghahasik, ni umaani, ni nagtitipon man sa mga kamalig. Pinapakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba't mas mahalaga ka kaysa sa kanila? Sapagkat alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa iyo. Mateo 6:25 hanggang 26, 32 hanggang 33. Kailangan mo ring malaman na may magandang pagkakataon na ikaw ay maging martir dahil sa pagtanggi mong kunin ang marka ng Antikristo. Sa talatang ito, ang halimaw ay ang Antikristo. Nakita ko ang mga luklukan at sila'y nakaupo sa mga iyon at ang paghatol ay ibinigay sa kanila. Nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kaniyang larawan at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang mga kamay. Nabuhay sila at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Apokalipsis 24. Kailangan mong maging handa para dito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pinakamatibay na pananampalataya na maaari mong gawin. Dapat kang magkaroon ng pananampalataya kay Jesus at tunay na malaman na siya ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Kailangan mong buong pusong maniwala na naghahari siya sa langit at nangako sa iyo ng buhay na walang hanggan para sa iyong pananampalataya sa Kanya. Ang iyong katawang lupa at karanasan dito ay pansamantala lamang. Huwag kang matakot. Mahal ka ni Jesus. Bibigyan ka ni Jesus ng maluwalhati, bago, walang kamatayang katawan. At kapag nakita ka ni Jesus sa langit, ilalagay niya ang korona ng buhay sa iyong ulo.